Kaibigan. So, pag ihayag po natin, talo talaga ang kasalanan, pero ang kadiliman, no? Pag itago natin, panalo ang kadiliman, no? Kaya dapat ihayag po natin. So, alalahanin natin, the truth shall set us free. So, totoo naman po na the truth shall set us free. Yan po ang katotohanan. Pag itago natin, panalo. Panalo ang kaibigan natin sa kadiliman. Subalit, pag ihayag natin, panalo ang kapayapaan. So, napakaganda mga kaibigan pag tayo ay magtulungan. So, umpisahan natin sa tahanan. Umpisahan natin sa tahanan mga kaibigan. No? Sa tahanan, anuin natin na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dahil pag mayroong fear of the Lord, mayroon po tayong tinatawag na wisdom. So, ang wisdom ay pinaka-the best. Kaya sabi ng ating dakilang announcer noon na si Ernie Baron, power. There's knowledge, there's power. So, totoo, no? Kasi ang pag mayroong wisdom, makibigan, napakaganda po talaga. Hindi naman yung pag magkakalapitingin. Napakaganda po. Dahil malaman natin ang mali at tama. Dahil sa ating batas sa bansang Pilipinas. Sa ating batas sa bansang Pilipinas, makibigan, ignorance of the law excuses no one. So, hindi man natin alam, may penalty pa rin tayo. Pero parang mayroong tinatawag yan na mitigating at saka aggravating circumstances. Tingnan natin mga kaibigan sa traffic. Sa traffic po kasi, mayroong mga traffic enforcer. Sabi niya, kung magsabi ka na hindi mo nakita ang pula, na dumiretso ka pa rin, lalong lalaki ang iyong penalty. So, ano kaya ang dahilan? Bakit lalaki ang penalty ng driver? So, maaring una-una, ignorance of the law excuses no one, at isa pa, maaring nagsinungaling. Kasi makibig, alam mo ba, pag sa government po tayo, tapos nag-fill in tayo ng isang nag-fill in po tayo ng isang nag-fill in tayo ng isang PDS. Alam ba, nakalagay doon, do we have pending case? Pag sinabi mo nga yes, no, tapos mayroon tantamount of matanggal sa servisyo. So, ibig sabihin, hindi basta-basta. So, salamat sa ating bayang Pilipinas na talaga inaano yung honesty is the best policy. So, talagang binibigyan nila emphasis. Emphasize nila na dapat maging honest tayo. So, yan mga kaibigan. So, inong sakwan mga kaibigan. So, pag halimbawa may wisdom ka, pag ang tao binigyan ng wisdom ni Lord, of course, hindi siya magsinungaling. Sabihin niya ngayon, yes. Tapos ano na, no? O, saan na ngayon ang kaso? O, okay, no? So, yan. So, ang mahalaga lang mga kaibigan, magsabi po tayo ng totoo. So, tell the truth and nothing but the truth. So, tingnan natin sa mga sine, mga kaibigan, bago mag-isumpa, parang pinapanumpa yung mga tao. Pinapanumpa yung mga tao, mga kaibigan. Itaas ang kamay, tapos sa isang kamay niya ay sa Bible, kanan ay kaliwa ay nakataas. Nakalagay doon na I will tell the truth
but nothing but the truth. Hindi ako magsalita na anong pamang bagay, kundi ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. So dito mga kaibigan, ini-emphasize yung truth. So ibig sabihin na it's an advantage to all of us if we will tell the truth. So yan mga kaibigan, no? Tell the truth but nothing but the truth. Sabihin ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pag may wisdom, ha? Pag walang wisdom mga kaibigan, ibig sabihin na magsinungaling dahil hindi niya alam na to tell the truth but nothing but the truth. Yun po ang pinakamaganda mga kaibigan. Tell the truth but nothing but the truth. So yan po ang ating bigyan ng emphasis ngayon. Tell the truth but nothing but the truth. So yan, no? Pag wisdom. So saan natin nakukuha ang wisdom? So balikan natin ngayon, no? So of course, dahil ang sabi ng Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? So yan, karoon na tayo ng wisdom ngayon, no? At ang sabi naman sa 34:11, my children, come my children, and I will teach